Good morning! Welcome back sa Feli Guillermo's Tax Tutorials. Ako po si Ate Feli at isi-share ko po sa inyo na ang aking videos ay maraming nagko-comment. Meron doon nag-comment sa akin, paano naman daw mag-apply ng TIN para CCOC. Tapos meron ding mga nag-message sa akin na nagra-rush na sila, kailangan nila ng tax identification number. Kung pwede ba ko sila i-assist. So, tinanong ko kung anong purpose ng kanilang pagkuha ng tax identification number. So, sabi nga nila, para sa COC, para pala sa filing ng Certificate of Candidacy. So, yon, nung nagpunta ako sa RDO, nagtanong ako kung paano apply ng tax identification number ang isang candidate for election. So, yun nga, nire-require na register as professional. Kasi noong 2019, meron tayong RMC 31-2019 na doon sinabi na ang isang candidate, political party, or parties or groups of contributors para sa political elections ay kailangan mag-register sa Bureau of Internal Revenue as professional. So, pagtatakbo yung isang kandidato, kailangan niyang mag-register as professional para mabigyan din siya ng Certificate of Registration at mabigyan ng authority to print ng official receipts para dun sa kanyang contribution. So, yan yon. Kailangan niya ring magbayad ng 500 pesos na annual registration fee. Kailangan niya rin mag-keep ng records ng kanyang mga contributions and expenditures during the elections. Pero nitong September 2022, merong inisyo ang Bureau of Internal Revenue na RMC 97-2023 na kinlarify ng ating commissioner na ang mga candidates sa barangay and SK election ay pwede nang mag-apply ng tax identification number using the form BIR Form 1904. Pero kapag sila ay tumatanggap ng mga contributions, donations for political campaigns, kailangan nilang mag-register as self-employed individual. Doon na sila kailangang mag-fill up ng Form 1901 para doon sa registration ng kanilang tax identification number. Required sila na magbayad ng registration fee na 500 pesos. Kailangan din nilang mag-keep ng records ng kanilang donations and contributions. Tapos, yung mga purchases nila, kailangan mag-withhold sila ng 5%. Purchases nila ng kanilang mga goods and services sa pangangampanya. Yun nga. Tapos, so hindi na mahihirapan, yung mga nagpi-PM sa akin kung ano ang kanilang gawin para makakuha sila ng tax identification number. Pwede na po kayong mag-apply sa pinakamalapit na Revenue District Office ng BIR sa inyong place of residence. Ang mga requirements na dapat dalhin, BIR Form 1904, valid ID, kasama na din ang birth certificate. Kapag naman married individual, kailangan pong dalhin ang certificate of marriage. Hindi na sila nire-require ng 500 pesos na registration fee. Yun nga, kinaklaro na kapag ang candidate ay tumanggap ng donations, contributions para sa kanyang pangangampanya, kailangan niya mag-register talaga as professional. Kasi kailangan niyang mag-keep ng records. Kailangan niya mag-issue ng official receipts sa mga nag-contribute sa kanya. Then, ang mga spending niya, yung mga expenses niya, services na pinagbayaran niya, yung mga pinamili niyang goods, ay subject din yun for 5% withholding tax. At kailangan niyang i-remit yun sa BIR sa pamagitan ng ating form SUR 619E or 1601EQ kapag quarterly.
naman ang penalties kapag hindi nag-comply ang isang candidate. So, all candidates who fail to register and comply with the requirements of the BIR will be subjected to penalties under existing laws and issuances. Okay. Napa-research tuloy ako kung kailan ba talaga ang barangay and SK election. Kasi yung mga nagme-message sa akin, mga candidates for barangay and SK election, meron pa nga akong nakausap na SK officer mismo siya. So, dito sa website ng DILG, nakita ko yung schedule ng 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections revised calendar of activities. Ang election period pala ay sa August 28 hanggang November 29, 2023. So, yung filing of Certificate of Candidacy pala ay nagsimula noong August 28 to September 2. Kaya pala ang dami-daming nagmamadali na magkuha ng tax identification number ng mga SK. Okay. At ang election day ay sa October 30. O, kaya hanggang November 29 yung election period. Dahil sa November 29, yan yung last day to file statements of contributions and expenditures. So, katumbasan ito na sa BIR, kailangan niya ring mag-submit ng financial statements niya siguro. I-summarize yung mga contributions and expenses. So, kung may excess sa contributions over the expenses, so yun yung magiging taxable at kailangang bayaran ang tax sa Bureau of Internal Revenue. Kung meron po kayong questions or clarifications at kung may mali naman ako sa aking sinabi, pwede po kayong mag-comment or pwede nyo po akong ma-message para ma-correct din po ang aking pagkakamali. Maraming salamat po sa pag-follow at pagsubaybay dito sa aking vlog. Thank you so much for watching. Bye!